Alright, kabalen! Ang lulutuin naman natin ngayon ay ang boneless tilapia sisig. This is my original recipe para po sa inyo mga kabalen ko at taga-subaybay dito sa ating channel. Subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong videos. Let's cook na with boneless tilapia sisig. Okay mga kabalen, umpisahan natin syempre ang paglilinis ng mga tilapia at kukunin lang po natin yung magkabilang pisngi nito na sa katawan, yung mga laman niya ay kukunin po natin at yon ang ating gagawing special boneless tilapia sisig. Yes, syempre wag natin kalilimutang kaliskisan, paalisin ang kaliskis ng tilapia para mas malambot at madali nating makuha ang magkabilang laman nito. And then, dumako na po tayo sa paghihiwa ng mga laman ng tilapia. Syempre, depende ito sa laki na gusto po ninyo, mga cubes. Depende po sa inyong gusto na mga sizes. Pwede po tayong gumamit ng ordinaryong kutsilyo para gawin ito. At kung medyo mainipin po kayo at gusto nyo mas mabilis ang panghihiwa, pwede nyong gamitin ang gunting dahil malambot naman po ang karne o ang laman ng mga isdang gagamitin natin na tulad ng tilapia. After po ng paghihiwa ng mga laman po ng tilapia, i-ready rin po natin ang katas ng kalamansi. Yan, ito po ang magpapalasa ng bongga sa ating boneless tilapia sisig. Yes, ready na ang kalamansi. Pwede na po nating ilagay ang mga hiniwang laman ng boneless tilapia natin. Alright, syempre ihahalo po natin ito ng bonggang-bongga para magkaroon po ng lasa ang bawat laman at bawat hiwa ng ating boneless tilapia. Dito na rin po natin ilalagay yung mga ibang seasoning o pampalasa sa ating boneless tilapia sisig. Katulad ng pwede kayong gumamit ng mga ginisa mix at syempre ibang mga condiments according po sa inyong panlasa. Ilagyan din po natin ito ng durog na paminta. At syempre yung anghang po ay depende na po sa kakain at hindi po natin pwedeng ihalo agad ang sili. Depende po sa kakain. Pagluto na po, pwede nyo lagyan ng sili or chili paste. But this time, mga condiments lang po ng pampalasa like asin, iodized salt, paminta, ginisa mix, at yung katas ng kalamansi. Yun po ang importante. Yes, ito na ang pamintang durog. Siyempre, ihalo ng maayos. At after ng paminta, isa rin po sa pinaka-importanting pampalasa ng mga sisig na ginagawa natin ay ang soy sauce o toyo. Ang toyo po ay depende po sa dami ng inyong, sa volume ng inyong iluluto. Kaya according to taste po ang ating toyo,
konti-konti lang po para hindi umalat. Dahil pag umalat po ito, mahirap na pong remedyohin. Ayan, kumpleto na ang pampalasa ng ating boneless tilapia sisig. Ihalo lang po ng maayos para lumitaw ang bonggang-bonggang lasa nito. At syempre, wag po ninyong kakalimutan ang sibuyas para sa ating sisig. Syempre, tadtarin lang po ang sibuyas dahil ito ang magpapalinamnam sa ating boneless tilapia sisig. Syempre, hindi mawawala ang ating sizzling plate para sa ating boneless tilapia sisig. Siyempre, unahin na natin ang paggigisa ng sibuyas and then ihalo na yung laman ng tilapia. Halu-haluin lang po ito para hindi masunog dahil madali pong maluto ang laman ng tilapia natin. Dahil ito po ay isda, dahan-dahan lang po sa paghahalo para hindi po siya tuluyang madurog. Yes, mga kabalen, bantayan lang po natin ito dahil madali lang pong maluto. In 5 minutes to 8 minutes, ito po ay pwede nang iahon para hindi masunog. Wow, ang sarap ng amoy ng ating boneless tilapia sisig. Para po sa inyo to mga kabalen, try nyo po, mura na, masarap pa. Happy cooking!